Mga Kapampanga, mga ka-YouTube, kamusta kayo? Ako nga pala ang inyong lingkod, hashtag Walk with Lan. At ngayon may dala akong kwento na sintamis ng ice cream pero may hapdi rin ng katotohanan. Pampalamig sa panahong mainit, yan ang sabi ng headline. Pero teka, libre nga ba talagang ice cream na to o may presyo sa likod ng matamis ng ngiti? Ngayon, pag-uusapan natin ng isang viral na kilos ni Vice Governor Lilian Nanay Pineda sa Barangay Santa Maria, Magalang, Pampanga. Pero higit pa rito, susuriin natin ang tunay na laman ng mga ganitong pamamahagi. Politika ba, pag-ibig sa bayan o pareho? Kaya't maghanda na mga kaibigan dahil ilang minutong talakayan. Ito na puno ng katotohanan, talino at konting haplos ng katatawanan ala Deo Makalma. Let's get started. Noong Pebrero 8, 2025, nag-ikot si Vice Governor Lilian Nanay Pineda sa Barangay Santa Maria, Magalang, Pampanga bilang bahagi ng programang Kapitolyo sa barangay. Pero ang highlight, hindi lang siya nagbigay ng tulong o inspirational speech, nagbigay sila ng libreng ice cream sa mga bata at matatanda. Ayon sa Provincial Information Office, tintamis ng ice cream ang ngiti ng mga residente ng libre si nanay. Aw, how sweet! Pero teka mga kaibigan, bago tayo matunaw sa kilig, tignan natin ang konteksto. Ang Kapitolyo sa Barangay ay isang outreach program ng pamahalaang panglalawigan sa pangunguna ni Governor Dennis Delta Pineda at Vice Governor Nanay Pineda. Layunin nito ang dalhin ng serbisyo ng Kapitolyo mula medical missions hanggang financial aid direkta sa mga barangay sa Magalang, isa sa mga aktibidad ng pamamahagi ng ice cream. Pero bakit ice cream? At bakit ngayon sa gitna ng mainit na panahon at mainit ding usapan sa politika, lalo na't malapit na ang 2025 elections? Tignan natin ang larawan, masayang-masaya ang mga bata, pati ang mga lolo at lola habang hawak nila ang kanilang ice cream cones. Pero sa likod ng mga ngiti, may tanong, ano ang tunay na layunin ng ganitong kilos? Isang simpleng pamamahagi ba ito ng saya o isang maingat na hakbang sa political chessboard ng Pampanga? Para mas maunawaan natin, kailangan nating balikan ng kasaysayan ng pamilya Pineda at ang kanilang impluensya sa Pampanga. Kaya't sumama kayo sa akin sa susunod na bahagi ng ating talakayan. Mga kaibigan, kung may isang pangalan na halos kasing tanyag ng sisig sa Pampanga, yan ay ang Pineda. Si Vice Governor Lilian Nanay Pineda ay hindi basta-basta politikong nagbibigay ng ice cream. Siya ang matriarch ng isang political dynasty na matagal nang namamayanin sa probinsya. Nagsimula ang kanyang karera bilang mayor ng Lubao noong 1992 at mula noon siya ay ang kanyang pamilya kabilang ang anak na si Governor Dennis Delta Pineda ay naging sentro ng pamahalaan sa Pampanga. Pero teka, hindi lang si Nanay at Delta mga pangunahing tauhan. May asawa rin si Nanay, si Rodolfo Bong Pineda na tinuturing na political kingmaker ng probinsya. Sabi ng ilang ulat, si Bong ang nasa likod ng maraming matagumpay na kampanya sa Pampanga kahit hindi siya mismo tumatakbo at ngayon napabalitang magpapalitan ng posisyon sina Nanay at Delta sa 2025 elections. Si Nanay ang tatakbo bilang gobernador at si Delta naman ang vice-gobernador, change of court, ika nga. Kaya naman, kapag may libreng ice cream mula kay Nanay, hindi ito basta isang simpleng treat. Ito ay bahagi ng isang mas malaking narrative ng public service na matagal nang iniugnay sa pamilya Pineda. Pero narito ang tanong, ang mga ganitong kilos ba ay tunay na pagmamahal sa bayan o isang paraan upang mapanatili ang kanilang impluensya sa politika? Pag-isipan natin yan. Hindi natin may kakailang maraming programa ang ipinatutupad ng pamilya Pineda na nakatulong sa mga Kapampangan. Halimbawa, noong March 2025, nagbigay si Governor Delta ng food packs at cash aid sa 599 Muslim constituents sa San Fernando City. At noong Enero 20, 2025, 241 citizens sa Magalang ang nakatanggap ng financial assistance mula sa pamahalang panlalawigan. Pero sa kabilang banda, may mga kritiko na nagsasabing ang mga ganitong pamamahagi ay madalas na ginagawa tuwing malapit ang eleksyon. Coincidence ba or calculated move? Kaya't mga kaibigan, para mas maunawaan natin ang motibo sa likod ng ice cream, kailangan natin suriin ang mas malaking larawan ng politika sa Pampanga. Pero bago yan, mag-pause muna tayo para sa isang
Quick break! Ano ang sabi ng ice cream kay Nanay Pineda? Huwag mo akong tunawin sa init ng politika. Hehehe, corny ba? Halika, i-like mo na yung video na ito at i-subscribe ang channel natin. #WalkWithLan natin para sa mas maraming ganitong kwento. Mga kaibigan, balik tayo sa usapan. Ang pamamahagi ng tulong mula ice cream hanggang cash aid ay hindi bago sa politika. Sa Pampanga, ito ay halos tradisyon na. Pero narito ang mahalagang tanong, kapag binigyan ka ng libreng ice cream, utang na loob na ba yun? O isang paraan para manatili sa puso ng mga butante? Kung titignan natin ang kasaysayan, ang patronage politics ay malalim ang ugat sa Pilipinas. Ang mga politikong nagbibigay ng tulong ay mas madalas na inuugnay sa generosity. Pero may mga pag-aaral na nagsasabing ito rin isang paraan upang mapanatili ang kapangyarihan. Sa kaso ni Nanay Pineda, ang kanyang mga kilos mula sa pamamahagi ng ice cream hanggang sa pangunguna sa Aldo Ning Kapampangan Celebration noong Disyembre 2024 ay nagpapakita ng isang imahe ng isang leader na malapit sa tao. Pero sa likod ng mga ito, may mga nagsasabing ito rin ang bahagi ng diskarte upang mapanatili ang dominasyon sa pamilya Pineda sa Pampanga. Masaya kami kay Nanay kasi palagi siyang tumutulong. Kahit ice cream lang, nakakatuwa, naalala niya kami, sabi ng isang matanda. Okay naman ang ice cream, pero sana naman hindi lang malapit ang eleksyon. Kung talagang para sa bayan, dapat tuloy-tuloy ang tulong. Ito ang dalawang panig ng kwento. Sa isang banda, ang mga tulong tulad ng ice cream ay nagdudulot ng saya at nagpapakita ng malasakit. Sa kabilang banda, may mga nagdududa kung ang mga ito ay tunay na walang kapalit. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? I-comment nyo na sa baba at sabihin nyo rin kung ano pang tulong gusto nyo makita sa inyong barangay. At speaking of barangay, alam nyo ba na ang barangay Santa Maria kung saan nangyari ang ice cream party ay isa sa mga lugar na aktibo rin sa Kapitolyo sa barangay programs. Pero teka, may iba pang nangyayari sa magalang na kailangan nating pag-usapan, like the drug bust na naganap kamakailan. Kaya't sumunod tayo sa susunod na bahagi. Mga kaibigan, ang magalang hindi lang tungkol sa ice cream o kapitolyo sa barangay. Ito rin ay isang bayan na nahaharap sa iba't ibang issue, mula kriminalidad hanggang sa mga kultural na tradisyon. Halimbawa, noong Pebrero 2025, may drug bust sa barangay San Jose, Magalang, kung saan nahuli ang isang suspect na nakumpiska ang 2.7 milyong piso halaga ng shabu. At noong Disyembre 2024, dalawang drug suspects na naaresto rin sa barangay Santa Lucia. Kung titignan natin mga kaibigan, habang nagbibigay ng ice cream si Nanay Pineda, may mas seryosong mga hamon na hinaharap ang Magalang. Pero sa kabila nito, may mga magagandang nangyayari rin tulad ng pagbabalik ng Lubeñas Christmas Lantern Tradition na nakatanggap pa ng Presidential Award noong 2018. Kaya't anong tanong, paano nababalanse ng mga leader tulad ni Nanay Pineda ang mga positibong kilos tulad ng pamamahagi ng ice cream sa mas malaking issue ng panglipunan? Ang Magalang ay isang bayan ng kontradiksyon, may saya, may tradisyon, pero may laban rin laban sa kriminalidad. At sa gitna nito, ang mga politikong tulad ng pamilya Pineda ay patuloy na gumagalaw mula sa maliliit na kilos tulad ng ice cream hanggang sa malalaking proyekto tulad ng financial aid sa mga senior citizens. Pero narito ang aking take. Ang ice cream ay simbolo ng isang mas malaking diskarte. Hindi lang ito tungkol sa pampalamig. Ito ay tungkol sa pagpapakita na ang pamahalaan ay naroon, nakikinig at handang magbigay. Pero bilang mga butante, kailangan natin maging matalino. Huwag tayong magpapadala sa tamis ng ice cream kung hindi natin sinusuri ang tunay na intensyon sa likod nito. Mga kaibigan, pagkatapos ng ilang mga minutong paglalakbay sa mundo ng ice cream, politika at Pampanga, anong natutunan natin? Una, ang libreng ice cream ni Vice Governor Lilian Nanay Pineda ay higit pa sa isang simpleng trick. Ito ay bahagi ng isang mas malaking diskarte ng pamahalaan at pagpapakita ng malasakit. Pangalawa, ang pamilya Pineda ay isang malaking pwersa sa Pampanga at ang kanilang mga kilos ay madalas na may political undertones, lalo na't malapit na ang 2025 elections. At pangatlo, bilang mga Kapampangan Pilipino, kailangan natin maging kritikal. Huwag tayong magpapadala sa tamis ng ice cream kung hindi natin sinusuri ng mas malalim na motibo. Kaya't mga kaibigan, ang hamon ko sa inyo, magmasid, magtanong at maging aktibo sa inyong komunidad. Ang ice cream ay masarap, pero ang tunay na pampalamig ay ang isang pamahalang transparent, tapat at tunay na nagsisilbi sa bayan. Ano sa tingin nyo?
I-share nyo ang inyong opinion sa comments at huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang channel natin para sa mas maraming ganitong talakihan. Ding 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 ding, i-click na yan at magkita-kita tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli mga Kapampanga, mga kabalen, salamat sa inyong oras at naway manatiling malamig ang inyong ulo kahit mainit ang panahon at ang politika. Paalam.